Yeah, good afternoon. Congratulations sa inyong dalawa. Eto na yun. Sa iyo pala. First question ko sa inyong dalawa ni Andres and Ashley. Ito na ba yung sign or signal na officially love team na talaga ang Ashley dito sa minamahal? Kasi, di ba, ang fandom, let's admit it, ang dami-dami mga talo-talo, diskusyon, away-away, kasi sinasabi nila hindi pa official. Will this make the love team official between Ashton and Andres? Para sa amin naman, I don't recall or I'm not sure paano nagiging official yung mga love teams or ganun. Pero as for now, ang alam namin is, we're working together and we were blessed with the opportunity to, do another project instead of Mutya now with this. So, parang we respect each other very well and it's great to work with Ashton. Kaya yun. Ashton, your take? Ako ganun din po. Sobrang thankful po ako and sa lahat sa nabibigay na project ko ngayon. And if ever man po na magkaroon si Andres na ibang work or ganyan, I'll be here pa rin. Supportive pa rin po ako sa kanya. Paano nyo tinitake yung mga overzealous na mga selosong mga fans ninyo? Kasi gusto makita kayong dalawa lang. Yung iba naman gusto makita sa iba naman. So, how do you handle this kind of Well, yun nga, that's for them to decide and all. But the point is, the reason baka they act that way is maybe because it's out of love, of course. Correct. Diba? Yun yung point yun. Parang, it's out of love because they care for us so much and we care for them din and we appreciate talaga yung support nila sa amin. Ashton, ikaw din sagot. Ay, sorry. Ako ganun, same lang din po kay Andres and lagi namang siguro may iba-iba po rin po kasi talagang opinion yung mga tao. May gusto. Especially your fans, yung supporters niyo. Ganyan, opo. And siguro mas pinipilit na natin po namin intindihin yun. And so, syempre, at the same time, thankful din po talaga kami kasi alam namin na gano'n sila kasi mahal nila kami. Kasi yung iba sobrang nangingialam na no? Yung sobrang, kaya nagdidictate. Anyway, direct question ko, kasi naging formula na sa mga love story, mga young love na ganyan, yung mga kwento, rich boy meets a poor girl or vice versa, ganyan-ganyan. Tapos yung may mga conflict sa family. Without giving too much, ano po yung maaasahan namin dito dahil kayo rin ang nagsulat? At yung mga bagong touch, kumbaga, sa henerasyon ngayon na puro social media na po tayo. Dahil nang sabi ko kanina, yung mga younger generation kasi ngayon, hindi sila parang, hindi puro dulo ang pag-ibig. Ang mga kabataan ngayon, finifigure out nila paano pwedeng magkaroon ng pag-ibig without sabotaging or abandoning yourself. Dapat yung pag-grow mo as individual, hindi siya masacrifice just because pinupursue mo yung love. So, itong mga ganitong bagay yung gusto kong i-capture dito sa pelikula ko. Walang hindi siya yung pelikula na merong kontrabida, merong bida. Yung characters ko, wala silang moral high ground. Because as young people, yung characters ko, di ba, pwedeng nagmamahal sila, pero it can transform into something toxic. Di ba? So, what I want the audience to see in this movie is how love can be something beautiful yet messy. So, yun, parang ang mas goal ko dito is makita ng mga tao yung journey ng dalawang characters nito while navigating through life with all their traumas, with all their fears in life, with all their ambitions. Parang ganun. And since malaking bahagi yung bulaklak dito sa story mo, may mga particular kind of flowers ba dito na i-highlight sa story ng love story nila? Well, pinaplano pa namin, pero I'm asking my production designer kung pwedeng mag-prioritize ng mga indigenous flowers para ma-promote din naman. Kung ano man yung mga indigenous flowers natin, mga waling-waling. Para diba, meron din tayong konting ambag sa lipunan. Correct, tama. Last question, kay Andres. Kasi kumakanta, magandang boses. Maaasahan ba natin o maririnig ba ng mga manonood nitong minamahal yung singing voice ni Andres? So magiging part ba
na may kantahan or harana something dito sa movie na to? Maybe. Maybe. No, but tingnan natin, we'll see. Tingnan natin, surprise na lang. Tingnan natin. Okay, thank you. Good luck. And okay, thank you, Jean. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Sa mga Ashdes o Ashtin and Andres fans dyan mula sa mutya ng Section E hanggang sa gagawin nilang movie with direct Paul Jason Laksamana, ang Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Ano ako doon, papunta ng tubig ko doon. Maraming thank you doon. Habang nagbablog ako, talagang inom ako ng tubig, no? Pasensya kayo. Ganun talaga, anything goes dito sa aking maliit na iinom ako, lalaklak ako, tingin lang kayo. Kasi bumabara sa lalamunan. Charot! Ayan, kasi pang ilang episode na itong dinadaldal ko dito. So anyway, nakikita ba ito sa sa camera, yung tubig? Nilagay ko dyan, hindi naman. So pinag-usapan nga natin, kasi naimbitahan ulit tayo, napuntahan natin yung MediaCon, yung kumbaga ano ba yung pag-iimbita, kasi hindi pa sinushoot, isushoot pa lang, gagawin pa lang nila Direct Paul Laksamana itong pelikulang Minamahal, para nga kasing take doon sa classic movie ni Aga Mulak at saka ni Aiko Melendez na May Minamahal, na award-winning movie ito ni Direk Joey Reyes na minamahal. At ang ganda din ng font, parang may minamahal din yung gano'n. Parang ginaya nga talaga kasi inspired nga doon. Pero this time, syempre, mas bago na kasi how many years ago na yun? 20 years plus o 30 years na yun. Ano? So anyway, dito sa pelikulang Minamahal, pinagsama nga itong si Andres Mulak at saka si Ashtin Olviga na nakilala din sa mutya ng Section E. Although, nagbabardagulan kasi yung mga fandom, yung mga fans nila. Kasi parang mas gusto lang si Ashtin ka-love team ni Robin Angeles. Mas gusto naman, syempre, of course, yung si Andres at saka si Ashtin. Mas gusto naman, walang na ganyan. Kaya tinanong ko, nung nandun sa press ko, sabi ko, does this mean this is going to be your official parang official statement or announcement na because of this movie, official na nga ang tandem o love team ni Andres Mulak at saka ni Ashtin Olviga? At sinagot naman nila, at may interview, may part ako doon na paparinig ko sa inyo na sana ma-appreciate nyo. And sinasabi nga dito sa paliwanag na yun nga daw, ina-appreciate naman nila at ina-admire yung mga ganong klaseng suporta ng mga fans nila, at kahit medyo naiipit o nag-aaway-away dahil dyan, basta kung ano daw yung trabahong pinagagawa sa kanila is gagawin nila. Same thing na sinabi rin ni Ashtin na syempre na nabibigyan siya ng ganitong opportunity. Sana nga daw, at alam nilang aware naman sila na mayroong mga ganon, pero sana nga daw ibigyan din ng chance ang bawat isa. Kasi very soon, kung kanino naman daw siya itatambal, syempre as an actress o as a newcomer artist na gusto rin mabigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili sa industriyang ito, itatrabuhin niya mga gano'n na alam mo kasi may mga fans kasi talaga na sobrang mga selosa na ayaw nilang nakikita yung mga hinahangaan nila na napapira sa iba. Although nangyayari talaga kasi syempre as a production na pinagkakakitaan din at gusto rin nagpuproduce ng magagandang obra, kung sila yung nakikita nilang bagay sa ganung project, di sila yung pagsasamahin. Kaya maganda, very very intelligent naman yung naging sagot ng dalawa doon sa katanungan namin. At sinasabi nga rin ni Direk Paul Jason nagkaroon sila ng ginawa niya yung storyang yan kahit hindi pa lumalabas yung mutya ng Section E, at pinipitch pa lang niya dito sa Viva. Si Andres na daw talaga ang nasa isip niya, nagaganap doon sa karakter ng lalaki na makakatambal nga ni Luna dito sa pelikulang gagawin pa lang nilang Minamahal, na ang teaser alone pa lang yung pinakita, as in wala pa yatang 2 minutes na teaser yun na makikita mo yung si Ashtin at saka si Andres. Ay nako, ilang milyon na ang views, ilang milyon na ang nakapanood. Kaya nakaka-excite, di ba? Kasi kung doon pa lang sa teaser ay
ay tinatangkilik na tinitingnan na how much more pa naging isang full-length movie ito at talagang naayos ang lalo kilala naman natin si Direk Paul Jason na talagang mabusisi rin gumawa yan, lalo pa siya rin ng may likhang kwento dyan sa Minamahal na yan, 100 tula para kay Luna. O, diba? Ang ganda-ganda, ang saya-saya lang. Hindi pa nire-release, hindi pa nire-reveal kung sino mga kasama nila dyan. But the thing is, aabangan po natin yan at going to be shown this year din po, 2025. Habang sina Robin din at iba pang mga naging cast members ng Mucha ng Section A na nagkaroon din ng pangalan at nagkaroon din ng following, asahan daw po natin na magkakaroon din ng mga kani-kanilang mga proyekto yun. Especially si Robin, na nauna na nga si Robin na may Viva series na siya, at saka may mga endorsements na etc. But syempre, ang mga fans gusto kasi nilang nakikita yung nagiging tambalan. And when we asked na kung may posibilidad na maging sila sa totoong buhay, sumagot naman ng positive itong sina Andres. Sabi niya, wala namang masama kasi tinataglay naman daw ni Ashtin yung mga katangian na hinahanap niya sa isang babae. And likewise, ganun din naman si Ashtin na hindi naman din masaya. But for now, hindi daw nila iniisip yan, wala daw yun sa pakiramdam nila dahil ang ginagawa nila is trabaho lamang. O, diba? And on that note, thank you very much ating mga sponsors, ang ML Philippines, Mama Sheikha Balrevilla, ang CIMAS Philippines na nako po, abalang-abala mga divers natin ngayon dyan sa CIMAS at napakaraming mga activities na involved sila. And of course, ang mga nagpapa-shoutouts, Colonel Jundi Mayuga, I love you Colonel, ang namimiss ka na namin. And of course, sina Lolita de Dios Katsuki kapatid, si Lee Reyes sa Canada, Roger Esmer, si Jeric de Lucientos, si Bel Constantino, si Lani Chulenko Michel, si Marietta Green, maraming salamat. Sino pa ba? Soki Esteves, Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, o diba? Ang Faces and Curves, at sa lahat ng mga subscribers natin dito at manonood din sa iba kong channel at sa mga nagbabasa ng ating mga column. Ang mga kapwa ko Vilmanians, Vilmates, mabuhay po tayong lahat. Ambet Nabus!